A day in my life as a student dito sa South Korea. Sabado na naman at syempre school day. Maulan nga pala ngayon at sobrang lakas pa. Indikasyon na magpapalit na ang klima. Ibig sabihin, tapos na ang summer at unti-unti namang papasok ang taglagas o autumn. Kaya medyo malamig na. Sobrang lakas nga ng ulan to the point na basang-basa yung pantalon ko. Hindi kinaya. Hindi ko rin alam na pwede pala mag-chinelas sa training school. Kaya huli na nang malaman ko. Kasabay ko nga din pala yung ka-work kong Vietnamese. Nauna na siyang nag-aral sa akin kaya level 2 na siya. Pero same lang ang location kung saan ako pumapasok. Pagkadating nga namin sa Ansan ay mas lalo pang lumakas ang ulan. Kaya no choice kami kundi lumusong. Maglalakad pa kasi kami papuntang training school. Kaya pali-pali yung paglalakad namin. Ilang sandali pa ay nakarating na din kami. Tamang tingin nga lang muna ako sa salamin. Agaw attention kasi yung salamin dito pagbaba mo ng hagdan. Ito agad ang bubungol sa'yo. Around 9:30 nga ay nag-umpisa na ang klase. Ang topic namin ngayon ay kung paano ginagamit ang ayo, oyo at heyo. Sobrang importante nito lalo na kapag nagko-conjugate ka ng verb o isang salita. Sobrang useful nito lalo na sa conversation. Umpisa natin kung paano ginagamit ang ayo. Ginagamit ang ayo kapag ang verb ay nagtatapos sa a at o. Halimbawa, sada. Para magamit ang sada into a conversational form ay kailangan nating i-conjugate into a new one. So yung verb na sada ay i-conjugate natin. Tanggalin lang natin ang ta kaya ang maiiwan ay sa na lang. Since ang vowel ng sa ay a kaya ang gagamitin natin ay ayo. Sa plus ayo. Itong dalawang vowel na a ay pareho lang naman kaya pagsasamahin natin. Kaya ang sada ay magiging sayo. Next naman ay tsada. Gaya kanina tanggalin lang natin ang ta at papalitan natin ng ayo. Kaya magiging chayo. Next example natin is choda. Conjugate natin. Tanggalin lang natin ang ta at papalitan ng ayo. Bakit ayo? Dahil ang vowel ng cho ay o kaya ayo ang gagamitin natin. At ang cho plus ayo ay magiging choayo. Ang sabi din sa rules kapag ang vowel ng isang salita ay nagtatapos sa a at o, ang gagamitin lagi ay ayo. Arachi? After nga ng discussion about ayo ay break time muna. Every hour nga ay meron 10 minutes break time para magkape, mag-CR at may pag-usap sa ibang level. Iba-ibang lahi nga ang mga nag-aaral dito. Yung iba galing Russia, Africa at mga EPS worker mula sa iba't ibang bansa dito sa Asia. After 10 minutes break time ay nagpatuloy na ulit ang klase. Sa pagpapatuloy ng klase ay paano nga ba ginagamit ang oyo? Kung kanina ay ayo ang ginagamit, ngayon naman ay oyo. Ginagamit ang oyo kapag ang vowel ng isang salita ay hindi nagtatapos sa a, o at heyo. Any vowel maliban sa tatlo ay oyo ang gagamitin. Halimbawa, masita. Paano nga ba i-conjugate ang masita into a conversational form? Gaya kanina, ay tanggalin lang natin ang ta at papalitan natin ng oyo. Sabi sa rules kapag ang verb ay hindi nagtatapos sa vowel na a at o di kaya heyo, ang gagamitin ay oyo. Sa verb na masit ay i ang last vowel kaya ang gagamitin ay oyo. Masit plus oyo ay masisoyo. Arachi? Next example natin ay chimiopta. Gaya kanina, tanggalin lang natin ang ta at papalitan natin ng oyo. Bakit oyo? Dahil ang vowel ng chimiopt ay o kaya oyo ang gagamitin natin. So since parehas naman silang vowel na o kaya i-convert lang natin, kaya ang chimiop plus oyo ay magiging chimiopsoyo. Paano naman gamitin ang heyo? Sobrang dali lang nito dahil lahat ng verb na nagtatapos sa hada ay papalitan lang natin ng heyo. Halimbawa, kung buhada. Sabi sa rules kapag ang verb ay nagtatapos sa hada ay ipapalit ay heyo. Kaya sa verb na kung buhada ay tatanggalin natin ang hada at papalitan ng heyo. Kaya ang kung bu plus heyo ay magiging kung buheyo. Same as dito sa next example. Erhada. Tanggalin ang hada at papalitan ng heyo. Kaya ang er plus heyo ay magiging erheyo. Sana naman ay may naintindihan kayo kahit paano. Dito nga natapos ang klase namin maghapon kung paano mag-conjugate ng ayo, oyo at heyo. Actually, madami pang mga verb na mahirap i-conjugate, lalo na yung mga irregular verbs. Hindi ko na lang na-explain dahil baka mahirapan kayo o mintindi. Siyempre, hinahinay lang tayo. Kung may pagkakataon naman na gusto mong mag-aral, mag-comment ka lang at ipapaliwanag ko sa'yo. Around 6:30 nga ng gabi ay uwian na. Dati kapag lalabas kami ng training school, sobrang taas pa ng araw kahit 7 pa ng gabi. Ngayon madilim na kahit 6 pa lang. Paano ba yan? Hanggang susunod na klase. Annyeong!